Ang uluhan sa mensahe sa Ginoo niining atong pag-celebrate sa pagkabanahon ni Jesus, gitawag kini nga seeing the risen Lord. Ug adto kita sa Biblia kadtog yung takna sa pagkabanhaw ni Jesus nga naa makita diha sa John 20:1-8. Mao kining istorya sa tulo ka tawo dinhi nga mga followers ni Jesus nga sila nidagan paingon ngadto sa lubnganan. Kining tulo ka tawo dinhi nga gimension lain-lain ang ilahang responses, ang ilahang tubag nga nagpadayag sa ilang pagtuo. So kining tulo ka tawo dinhi nagpadayag yun sa ilahang pagtuo kang Hesus sa dihang sila nakakita sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ang una dinhi mao si Pedro, si Peter. Ang iyahang pagtuo is laboring faith. Tungod kay si Peter nagastruggle sa iyahang faith, struggling. Diha sa John 20:4, both were running but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Si Pedro kusog gid ni mudagan pero naapsan siya ni John. Si Pedro dasig kayo sa iyahang pagkinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo. Gani siya gyud ang una nga niingon nga si Jesus mao ang Mesiyas diha sa Matthew 16:16. Gi-commend gyud siya ni Jesus sa tanang disciples, siya gyud ang nakaangkon niya na nga kamatuuran. Pero sa dihang si Jesus miingon na nga muadto ko sa Jerusalem kay mamatay, siya ni babag diha sa Matthew 16:22 nga niingon siya, "Far it be from you, Lord, this shall not happen to you." So gi-rebuke siya ni Jesus nga giingnan siya nga, "Get behind me, Satan, nga ang imong yung unahuna." So sama ra gyud kang Satanas. So dili gusto si Pedro nga si Jesus muadto sa Jerusalem kay mamatay. Diha makita nga naagi diferensya siyang pagtuo, nag-struggle siya. Usab makita pud nimo diha sa Matthew 26:33 nga siya gyud ang nag-ingon ana nga dili gyud siya mobiya kang Hesus. Bisan pa ang ubang disipulo mobiya man, siya andam gyud bisan pa magpakamatay. Apan pagkahuman ni ana, iyahang gi-deny si Jesus Christ. Iyahang gilimod 3 times. Muna struggle ng iyang faith. Ang iyang faith usab struggling tungod kay nag-struggle siya in guilt and brokenness. Kay nakasala gyud siya kang Hesus. Dako kay iyang salaod mo nang guilty siya o masulubon gyud siya. So nag-struggle siya ni ana apan si Jesus wala gyud masuko sa yaha. Gi-restore noon siya. Wala siya gibasol, wala siya gitulisok nga mailang musulti. Apan gi-restore ni Jesus sa iyahang purpose diya sa iyahang mga followers. Dini makita nato nga ang atong failure dili final. Ang failure ni Peter is not final. Wala kini nakausab ug nakapaundang sa katuyuan sa Ginoo siyang kinabuhi. Mao na ang faith ni Peter struggling, naga-struggle gid siya. Ikaduha nga tao dinhi mao si Juan, si John. Gitawag ni siya nga living faith. Nganong living faith tungod kay ang iyang faith active. Buhi gyud kay mutuo gyud. Ingon diha sa John 20:8-9. Finally the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. Kini silang duha nagdungan ug dagan. Naguna si Pedro pero tungod siguro kapaspas mudagan ni si Juan, siya gid ang nakauna og abot didto sa lubnganan. Apan wala siya mosulod. Pagkita lang niya sa ganghaan ug nakita niya nga empty na ang tomb, wala na siya mosulod. Dito una siya nga si Jesus na banhaw. Si Pedro nisulod pagid siya ug giuting kay pagyud kadtong sapot ni Jesus sa nina ni Jesus nga mao na lay nabilin didto. Munang si John makita nimo sa iyahang pagkinabuhi kang Hesus, siya gid ang gitawag nga John the Beloved. Duol siya sa kasing-kasing ni Jesus. Duol gid siya kang Ginoong Hesukristo. Siya ang one of the inner three. Sa tulong nga duol kang Hesus, si John, si Peter, og si James. Si John gid ang pinakaduol. Siya gani ang una nga naghibalo kinsa gyud ang magbudhi kang Hesus. Siya naghibalo mahingod kang Judas kay gisekreto na ingon ni Jesus. Munang si John usab makita nato nga witness gid siya didto sa pagpatay kang Hesus. Si John usab mao ang tao nga gibilinan gyud kang Mary. Mao nang living faith. Si John gyud ang gitawag nato nga he was the first to believe the resurrection. Siya gyud ang una nituo nga nabanhaw si Jesus. Ikaduha, dili lamang active kundi usab gitawag pud kini nga affirmative, positibo ang iyahang pagtuo. Si Thomas skeptical, nagduha-duha. Si John straight siya, simple ra gid nga ni-believe siya. Walay kinahanglan og proof. Sila ni Pedro kinahanglan pag proof. Siya bisag ingon diha sa verse 9 ug 10 nga they did not know the scripture nga si Jesus mamatay pero siya nituo gyud gihapon. Mo nang siya gyud na ang gitawag diha sa John 20:29 nga Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen
and yet believe. Si Thomas nituo kinakita pero bulahan gyud tong bisag wala kita nituo. Mo nang ang pagtuo gyud ni John is a living faith. Adto kita sa katapusan nga tao nga naa dinhi sa pagkabanahon ni Jesus. Siya si Maria Magdalena, Mary Magdalene. Ang iyahang faith is a loving faith. Faith nga puno sa gugma. Ingon diha sa Luke 8:2, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. So si Mary kadtuning babae nga giayo ni Jesus nga nasudlan og 7 ka demonyo, gitawag nga nahigugma gid siya kang Jesus tungod kay dako gid ka ang gibuhat ni Jesus sa iya. Siya ang giingnan ni Jesus nga kinsa katong gipasaylo og dako, mahigugma pud og dako. Forgiven much, love much. Mao na si Mary Magdalene. Close siya kang Jesus sa pagministeryo niya diha kauban kang Jesus. Faithful siya nga follower ni Jesus. Nagasupport siya financially diha sa Luke 8:3. Unya nagsunod gid siya kang Jesus gikan sa cross hangtod gyud sa iyahang paglubong. Gikan sa trial hangtod sa crucifixion diha sa Mark 15:41. Ug siya gid naka-observe sa kamatayon ni Jesus. Sa Mark 15:40 nga siya gyud naka-witness sa kamatayon ni Jesus. And siya gyapon nagsunod bisa didto na sa lubnganan. Siya gyud nakalantaw sa pagprepara sa lawas ni Jesus aron ilubong. Sa Mark 15:46-47. And faithful siya nga siya gyud ang una ni visit sa Easter Sunday morning sa John 21. Nahigugma gid siya kang Jesus. Ang iyahang faith puno sa gugma ug ang resulta niini kung ang faith nimo ing-ani puno sa gugma, mao gid ni ang prutas, knowledge enlightened by love. Kung si John ang first nga nituo sa resurrection, si Mary ang first to see the risen Lord. Siya gid ang una nakakita sa lawas nga buhi ni Ginoong Hesukristo sa Mark 16:9. Tungod ka sa iyahang dako nga gugma kang Jesus. Nahigugma si Maria ug kana nga gugma ni resulta sa pagpaila ni Jesus kaniya. Nakaangkon siya og kamatuoran nga iyahag yung nasinati ug nailhan si Jesus. Bisag wa siya kasabot pirmero. Si Jesus gud nag-reveal kaniya. Diya sa verse 16, Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Pirting lipaya gyud ni Mary nga gitawag siya ni Jesus. Og siya gyud dayon ni duol kang Jesus og siya niingon Rabboni or teacher. Makita nato nga ang love is the great interpreter. Siya gyud ang pinakadako nga interpreter mahitungod sa kamatuoran. Daghan mag-study intellectually, daghan kayo gamiton nga mga references, lain-lain ang interpretation, pero ang pinakadako nga interpreter mao gyud ang gugma. Ang gugma makailag gyud bisag dili matungkad sa hunahuna. Si Jesus nagpaila kang Mary, and that is revelation. Revelation nga dili pinaagi sa head knowledge kundi heart knowledge. Gikan sa kasing-kasing. Mao nang makita nato nga si Jesus gyud nagpadayag kang Mary, nagpaila kang Mary. Mao pud ni sa atong kinabuhi nga dili gyud pinaagi lamang diha sa intellect. Daghan ang mga tao diha sa Bible, mga disipulo nga mubura sila og kinaadman pero sila mas nakaila gyud kang Ginoong Hesukristo. Kay gitawag ni sa Bible nga kining kamatuoran mahitungod kang Jesus gitago ngadto sa mga wise nining kalibutana, gireveal ngadto sa little children nining pareha sa mga hunahuna lang sa mga disciples. Mao nang heart knowledge ang gugma gyud ang mupadayag sa kamatuoran. Makailagi ka kang Ginoong Hesukristo kung ikaw nahigugma gyud kaniya kay siya mo reveal siya diha kanimo. Og usab ang gugma mulid pud kini ngadto sa lalom nga pagsabot sa resurrection. Kanato karon mas mailhan nato, mas kita makasabot gyud unsa ang gitudlo sa resurrection. Nga ang resurrection alang kanato karon nagtudlo gyud nga dark days will not last. Ang kining mga dark days pareha sa nahitabo kang Jesus, mga disciples, dark days sa ilaha, namatay si Jesus. But remember, sa kanang mga dark days, mga problema nato kalisod, di gina siya mudugay. Moabot gyud ang kahayag. Ikaduha, nothing beyond God's power. Walay makalabaw gyud sa gahom sa Ginoo. Ginoo ang nagkontrol sa tanan bisan pa sa crucifixion hantod sa resurrection. Ang Ginoo gyud ang gamhanan. Wa gyud makalabaw kaniya. Under His control tanan. And also, hard times are never wasted. Unsa man ang atong mga kalisod pareha sa naagihan sa mga disciples, dili na mausik tungod kay naay dakong ganti or kuruna nga atong maangkon or dako nga ginansya nga atong maangkon after sa mga kalisod sa kinabuhi. Munang naagi mo puli nga nindot kayo after sa mga kalisdanan. Og usab, better days are coming. Ingon diha, because He lives, I can face tomorrow. Kung kita naa sa mga kabalaka kalisod, di man nato nga sa unahan na ay nindot kaayo
umaabot. Makaya nato ang mga problema, mudaog kita, magmalampuson, magmabungahon, no? Sama sa mga disciples. Pagsunod sa resurrection, sila gyud nahimong mabungahon, malipayon, ug meaningful ang ilahang kinabuhi. And also, kinipod ma-fulfill nato atong purpose. Usab dili lang kini ang love mulid ka nato sa deeper understanding of resurrection. Also, ang love usab mugiya ka nato, mulid ka nato ngadto sa deeper experience sa resurrection. Diya sa resurrection na eksperyensyahan nato kini mga butanga. Una, hope that relieves our doubts. Naagi paglaom sa atong mga pagduha-duha. Pareha kang Tamas. Nagduha-duha siya, pero naagi paglaom. Para kanato karon nahadlok ta, nabalaka, nagduha-duha, pero naagi paglaom. Paglaom nga tinud-anay gyud maangkon. Ikaduha nga eksperyensya, ma-eksperyensahan po nato ang grasya nga mo forgive gyud sa atong mga failures. Bisan sa kapakyas nato, pareha kang Peter na grace sa Ginoo nga padayon gyapon ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sunod usab na ay courage that conquers your fears. Mag-eksperyensyahan nato ang kaisog nga mupilde gayud sa mga kahadlok. Sama sa mga disciples, talawan sila, nahadlok sila, confused sila during sa crucifixion, pero after sa resurrection, sila ang mga disipulo nga isog kaayo, willing muantos bisan pamamatay, alang lang gayud kang Kristo. Munang courage that conquers your fears. Usab ma-eksperyensya nato ang life that overcomes death. Makaangkon gid ta og kinabuhi nga makapukan, makapildi sa kamatayon. Maangkon ginato ang tinuod nga kinabuhi nga wa natay hadlokan sa kamatayon. And lastly also, na-eksperyensya nato ang purpose that replaces emptiness. Ang mga disipulo, naratol sila, nahadlok, confused, naguol. Apan after resurrection, ang ilahang kinabuhi, a life of purpose, meaningful, dili na empty. So sama usab sa atong kinabuhi, kung atong kinabuhi empty, walay meaning, pero kung kita maka-experience nato ang resurrection ni Jesus Christ, dili na empty, di na empty tomb, kundili ma-replace ni, mapulihan kini og life nga puno gyud sa meaning, puno sa kalipay. Ang mga disciples, ang ilang kinabuhi, dili gyud sila kwartahan, dili sila daghan og mga bahandi, apan makita nimo meaningful kay ilang kinabuhi. Tinuod sila ginalutos, ginapatay, pero ang ilahang kinabuhi malipayon og full of meaning, mo ng life of purpose. Mo na ma-experience nato diha sa resurrection. And also, loving faith, dili lamang nga knowledge enlightened by love, kundi usab obedience empowered by love. Mo pud ni ang resulta sa loving faith. Kung ikaw nahigugma kang Kristo, kana nga pagtuo mo resulta kina sa obedience. Nga ang nag-motivate ana, ang nag-empower ana, mo ang gugma. Diha sa verse 17, Jesus said, "Do not hold on me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that she had said these things to her. Muhikap nun ta si Mary kang Jesus, pero yung Jesus ayaw sa giing nanuon niya si Mary nga, "Go tell others." So mao kini ang dako nga epekto usab sa atong kinabuhi when we experience the resurrection ni Jesus Christ. Muubig gyud ta sa iyang command nga, "Go and tell others." Sultihi ang uban nga naay kaluwasan diha ang Ginoong Hesukristo. Mensahe sa paglaom, mensahe sa gugma, ug mensahe sa grasya. Mo nang si Mary nidagan gyud, nidagan nga nagdala sa mensahe. Mano makita nato sa kinabuhi sa mga disciples nga sila gyud madasigon kaayo. They are bold. Sila sa una mahadlok mo sangyaw, mahadlok mo witness, mo atubang diha sa hukmanan kauban si Jesus, pero karon andam sila magpakamatay tungod kang Jesus. Mao pud ni sa atong kinabuhi kung kita gyud naka-experience sa resurrection ni Jesus, kita gyud madasigon ug malipayon nga mutuman sa kuman ni Jesus sa Great Commission nga, "Go and make disciples of all nations." Isangyaw gyud ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan nga gianyag ni Jesus nga ni kanato nga kini bunga sa iyang pagpakamatay sa cross. Mao kini ang tulo kapag tuo nga atong makita diha sa resurrection ni Jesus Christ. Mao kini ang imbitasyon kanato nining taknaa. Kung kita gyud mutuo kang Hesus, pareha kang diyan, a living faith, we must quit struggling. Undangon nato ang pag-struggle, mga pagduha-duha, kahadlok, kabalaka. Kung dili noon, turn it to loving faith. Himuan noon kini nga loving faith nga mahigugma gyud kang Ginoong Hesukristo. Kay kana nga paghigugma ug kana nga pagtuo mo resulta gyud sa nindot kay nga kinabuhi. Run to the Lord Jesus now. Nidagan ning tulo, pero kita karon mudagan pud kita paingon kang Hesus nga mo receive sa iyang grasya ug kaluoy sa atong kinabuhi ug mudagan ngadto sa kalibutan
aron imantala ang mensahe sa maayong balita nga si Jesus nagpakamatay alang kanila aron makaangkon usab sila og kaluwasan. Duol kang Hesus, dagan kang Hesus nining taknaa karon tungod kay siya buhi ug ikaw makaangkon og kalampusan taliwala sa unsa man ang imuhang naagihan karong mga taknaa nga kalisod. Dalaygon ang Ginoo.